Mga minamahal kong mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Nasa ikalawang araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo at piling ko naman po ay yung mga narito kahapon ay narito pa rin hanggang ngayon. Kaya maligayang pagdating po muli sa inyo at sa ating ding pong mga kapatid na nakikiisa sa ating online live streaming mass sa pamamagitan po ng TV Maria. Palakpakan at purihin po natin ang ating Panginoon sa isang panibagong araw at sa paggising sa atin. Sana po ay naintindihan po ninyo yung binasang mabuting balita sa araw na ito. No? Kung mayroon po kayong mga bagong batang panganak at wala kayong maipangalan at gusto nyo biblikal, no? Dito kayo kumuha ng ipapangalan sa kanila. Ang kwento po ng Pasko, lalo't higit sa ating mga Pilipino, ay hindi nahihiwalay sa katotohanan ng mga karanasan natin sa ating mga pamilya. Every Christmas story, most especially for Filipinos, we cannot take away our experience of family in such a celebration. Pamilya na kinikilala nating mayroon tayong nanay, tatay, mga kapatid, mga tiyahin, mga tiyuhin, mga pinsan, extended families and the like. May mga tinatawag tayong mga pamilya natin kung tayo ay naglilingkod sa simbahan, ang ating mga spiritual families. Kayo din po marahil sa inyong mga kinikilusan, pinagtatrabahuan at pinag-aaralan, ating tinuturing na pamilya ang ating mga kaklase, mga kaibigan at kung sino paman. Hindi natin maaalis sa kwento ng Pasko ng Pilipino ang biyaya ng pamilya. Mga kapatid, sa mga narinig nating pagbasa ngayong ikalawang araw ng ating Misa de Aguinaldo, nais nating hugutin ang katotohanan na ito, na sa bawat pamilya, matanggap kung sino tayo at patatagin ang ating pagkatao. Nakilala po natin at narinig po natin ang ilang karanasan mula sa ating unang pagbasa na kung saan tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at itinatag si Juda bilang isang taong may haharaping magandang kinabukasan at magandang kapalaran sa kanyang buhay. Tanggap ni Jacob kung sino ang kanyang mga anak. Marahil alam niya na sa pagdating ng panahon ang kanyang mga anak ay sasablay. Alam niya na sa pagdating ng panahon ang kanyang mga anak ay may haharaping kanya-kanyang mga krisis. Pero sa loob ng pamilya, tanggap kung sino ka, patatatagin ang iyong pagkatao. Narinig din po natin na sa kung papaanong ang ating Panginoong Hesus mismo ay hindi lamang Diyos, kundi tao na may mga kamag-anakan, may angkan, ngunit here's the catch. Hindi lahat ng mga nakalinya sa pamilya ni Jesus ay perpekto. Kung nais po ninyong balikan isa-isa ang kwento ng mga saling lahi ni Jesus, marahil mapapatanong tayo, bakit naman ganyan ang angkan ng tinatawag nating Jesus na mabuti at makapangyarihan? May mga kamag-anak na mahihina ang kalooban. May hari na marupok sa kanyang buhay. May mga taong humarap sa iba't ibang skandalo. Mga taong mahihina po ang ating narinig. Kahit si Jose at si Maria na nagduda sa tawag ng Diyos. Pero muli, sa pamilyang ito, tinanggap nila kung sino sila, ngunit pinatatag din nila kung sino sila bilang tao.
Ito po sana yung magandang paalala at magandang paanyaya habang tayo ay nalalapit sa Pasko at naghahanda sa mga madaming pagtitipon ng pamilya ngayong Pasko. Na ibalik muli natin na kapag tayo ay nasa pamilyang kinikilala natin, sa pamilya natin sa dugo, sa pamilya natin sa mga kaibigan, kasama sa simbahan, kasama sa pag-aaral, kasama sa trabaho, pamilya bilang isang kaibigan. Lalo tigit sa pamilya na dugo natin, natanggapin kung sino tayo at mula sa pamilya lumabas tayong malakas ang loob, may inspirasyon, may kakayanang harapin ang kapalaran dahil mula sa pamilya pinatatag at tinanggap tayo. Mula sa pamilya tayo ay binasbasan, tayo ay binigyan ng pusong may tapang at lakas. Dahil marahil ito po yung problema sa atin. Kung sino pa ang miyembro ng pamilya, si tanay man, si tatay man, siya pa ang hindi unang naniniwala sa kanyang anak. Yang anak ko, kilala ko namang basag ulo yan. Naku, walang pag-asa yan. Minsan, ang mga magkakapatid pa, sila pang mga magkakadugo, sila din ang punot dulo ng away. Sila pa din ang punot dulo ng mga pagkakainggitan. At hanggang sa kamatayan, wala nang nabuong pagkakaisa. Minsan sa loob pa ng pamilya nangyayari na ito ang standards ni mami at ni daddy. Ang standards ni mami at ni daddy, dapat sa pag-aaral, maka 95 ka pataas. Kung maka 95 ka pababa, wala kang baon. Hindi kita kilala bilang anak. Mahina ka. Minsan sa loob pa ng pamilya nangyayari na alam naman natin na may karupukan at kahinaan ang mga tao sa paligid natin, ang asawa natin, ang mga kapatid natin, ang mga kaibigan natin, sa pamilya pa unang nagkakahiyaan. Sino pa ang unang nagpahiya? Mga kadugo mo pa. Kaya po, ibalik sana natin sa ating pamilya ang pagtanggap sa bawat isa sa atin kung sino tayo. Marahil, ang isang tao ay unti-unti pang natututo. Sabi nga ay lumalabas pa sa kanyang kahon. Pero mula sa pamilya, sana magkaroon na ang pag-iintindi at kung papaano anong ginawa ni Jacob sa kanyang mga anak, mangyari at magmula sa atin ang pagpapala sa mga minamahal natin. Gawin po natin ang kwento ng Pasko natin muli na sa pamilyang pinagmulan natin. Doon tinanggap ako kung sino ako at kung sino man ako, pinatatag akong totoo. Kapag ka po una at ikatlong linggo dito po sa Manila Cathedral, ako po ay nagbibinyag ng mga 3 o 4 na mga bata. At syempre kada binyag ay naroroon ang kanilang mga magulang at mga ninong at ninang. At isa po sa mga habiling ko sa kanila ay ito, na mula sa inyong mga kakayanan at karanasan, lumaki ang mga batang itong hindi lang may tapang harapin ang kinabukasan, may pananampalataya sa Diyos, kundi lumaking minamahal ninyo at tinatanggap ninyo. Ang saklap isipin na lumago sa buhay na ito na hindi man lang minahala ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang sakit isipin na magpapasko, may kaaway tayong mahal sa buhay. Sa kwento po natin ng Pasko, muli nating ibalik ang lakas, ang saya na sa pamilyang mayroon ako, sa pamilyang kinikilala ko sa buhay na ito. Tanggapin ako
at palakasin kung sino man ako. Sa akin pong pagtatapos, nais ko pong ibahagi, noong pong Marso, ang aming pong pamilya ay nabiyayaan ng isang panibagong bata. Ang aking pong kapatid ay nagkaroon ng isang anak matapos ng kanilang pagkakasal. 9 months na po yung aking pamangkin na si Rio ngayon. Hindi ko lang po maipakita yung kanyang litrato. Pero ang batang ito ay sa simula po ng kanyang buhay, kahit po siguro iharap ko sa inyo ngayon, ngingiti ho yung batang iyon. Wala ho yata siyang sinungitan ng mga tao, hindi ho tulad ng tiyuhin niya. Laging palangiti ang batang ito. Nung aking pinagmamasdan ng batang ito at ngayon pinagpapasalamat ko na may isa akong mabuti, masayahing pamangkin. Tinatanong ko bakit naman kapag kasinong makita niya, ngingitian niya. At kikiligin ho kayo kapag nginitian kayo ng batang ito. At marahil na sabi ko, siguro dahil ang nanay at tatay, kapag kagising pa lang sa umaga, ngiti na ang sinasalubong. Kapag may mga taong dumadalaw sa kanila, ngiti ang isinasalubong. Kaya ang batang ito lumaki na kapag nakakakita ng tao, ngumingiti, may magandang kalooban sa kanyang mga nakikita. Dahil mula sa pamilya, tinanggap kung sino siya at pinalakas ang kanyang pagkatao upang sa gayon, paglabas niya sa mga kaibigan niya, alam niya kung papaano maging mabuting tao. Mga minamahal na kapatid, idalangin po natin na muli sa bawat pamilya, tanggapin kung sino tayo at patatagin ang ating pagkatao. Bilang mga Pilipinong Katoliko, bilang mga pamilyang Pilipinong Katoliko, ibalik natin muli ang lakas, ang tamis na sa pamilya, tanggap ako kung sino ako, tanggap ang kahinaan ko, tanggap ang aking paglago, at sa pamilya, lumakas ang ating loob at lumago tayong mapayapa, pinagpala at mabuhay araw-araw.